Ikaw, Christine, wag mo ang binabastos sa harap ng mga kumpare ko. Tsaka wala kayong pakialam kung may pera ako pagdating sa alak. Di ba gusto niyo mag-aral? Dumiskarte kayo. Ang lalaki niyo na. Kuya, wala ka bang awa sa mga kapatid mo? Alam mo, pumasok kami ng walang baon. Buti na lang may mga kaklase kami mababait. Kahit pa paano, nagkaroon ng laman sikmura namin. Eh ikaw, pagdating sa mga barkada mo, ang lakas mo. Samantalang sa aming mga kapatid mo, wala kang pakialam. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kung gusto mo suportahan yung dalawa nating kapatid, tumigil ka sa pag-aaral. Magtrabaho ka na lang. Ang laki-laki mo no, kaya mo nang banat ng buto. Di ba nga kuya, sinabi ko sa'yo, mahirap nang walang pinag-aralan. Ano papakain ko sa dalawa nating kapatid? Ano papasukin kong trabaho? Labandera? Mangangalakal? Sasapat ba yun para sa kanilang dalawa? Christine, kung gusto mo talaga, subukan mo. Hindi yung iyak-iyak ka dyan sa harap ng barkada ko. Nakakaya ka lang. Kuya, tulungan mo naman ako. Kahit para sa mga kapatid ko na lang. Kahit wag na sa akin, kuya. Sige na. Tanda ka na, Christine. Kaya mo na yan. Tara mga pre, sa labas natin ituloy itong inuman. Justin, Pongpong, tara na, pumasok na tayo. Sige po, ate. Ate, di ba po muna tayo kakain bago pumasok? Ay, oo nga pala. Justin, pasensya ka na. Wala kasing pera si ate. Pero wait lang antayin niyo ako dito. Mangingi ako ng baon sa kuya natin. Sige po, ate. Tagal naman mag-chat ni Alfred. Kuya, baka po pwede makahingi kami ng baong 3. Di pa po kasi kami kumakain eh. Pero okay lang po kahit di na po kami nag-almusal. Para kahit papaano po mamaya, may pang-recess po kaming 3. Gusto nyo mag-aral, di ba? Hindi sa akin kayo lagi umaasa. Dumiskarte kayo ng pambaon nyo. Ikaw, Christine, ang laki-laki mo no. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang. Itigil mo na yung pag-aaral mo. Para matustusan mo yung dalawa nating kapatid sa pag-aaral, oh. Hindi lagi kayo sa akin umaasa. Kuya Prince, alam niyo naman po na mahirap nang walang pinag-aralan. Tsaka po 'di ba, nabubuhay pa po si nanay at tatay. Nangako po ako sa kanila na magtatapos po ako ng pag-aaral. Yun naman pala eh. E di magsumikap kayo para makapagtapos kayo ng pag-aaral nang hindi umaasa sa akin. Kuya Prince, alam mo naman po na ikaw lang may trabaho dito eh. Tsaka ngayon, sa iyo pa lang po kami nakaasa. Hayaan mo Kuya Prince, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, babawi ako sa iyo. Pagtatapusin ko rin ng pag-aaral yung dalawa nating kapatid. Kahit huwag ka nang bumawi sa akin, kung gusto mo talagang makapagtapos yung dalawa nating kapatid, tumigil ka lang sa pag-aaral mo. Magtrabaho ka na lang. Hindi lagi kayo sa akin umaasa. Sige po Kuya Prince, pasok na lang po kami kahit walang baon. Pasok din pala kayo na walang baon eh. Ang dami niyo pa sinabi. Ate Christine, nakahingi ka ba ng baon natin kay kuya? Yun nga Justin eh, di ako binigyan ni Kuya Prince. Nagalit pa nga siya sa akin eh. O ano, papasok ba kayo kahit wala tayong baon? Ate Christine, papasok po ako. May kaklase naman po kasi ako na lagi ako nililibre. Si Christine, ako din. May nang lilibre sa akin. Tsaka sayang din po yung araw eh. Papasok na rin po ako. Tara na, pasok na tayo. Justin, Pongpong, mamaya antayin niyo si ate Alam ko mauna yung uwian niyo. Kaya mamaya antayin niyo ako, huwag kayong lalabas ng gate Sige po ate. Justin, tara na. Pasok na tayo. Alfred, ang aga mo naman mag-aya. Eh si paring Prince chat ng chat sa akin. Kanina pa nag-aaya. Prince! Prince! Oh, sparring Alfred nga tayo na. Puntahan niyo. Oh, tara na mga pre. May inumin na tayo dito. Sige, tara Mac, pasok na tayo. Tara na mga pre, pasok na kayo. Asikasuhin ko lang yung inumin natin. Tsaka nga pala, kumain na ba kayo? Di pa nga kumakain pre. Sige, kakain muna tayo. Sakto, nakapagluto na rin naman ako eh. Sige pre, para maganda inuman natin. Ikaw Mac, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pero kakain ako. Sige pre, asikasuhin ko lang yung kakainin natin. Ito na muna ako Sige pre. Christine, napapansin ko kanina, yung thumbnail mo parang hindi ka rin nag-recess. Totoo niyan, Iya. Gugutom na talaga ako. Wala pa kasi akong almusal eh. Wala rin kaming baon. Naawa nga ako sa dalawang kapatid eh. Pumasok din sila nang walang baon. Hindi rin sila nag-almusal. Ganun ba, Christine? May natira pa dito sa baon ko. Libre ko na kayo pati na kapatid mo. Ako din, Christine. May 50 pa ako dito. Ambag ko na rin para makakain kayo ng kapatid mo. Wag na mga classmate. Okay lang kami. Baka mamaya pag uwi namin sa bahay, may pagkain na doon. Nakakain na kaming 3. Ay nako, Christine. Tara, puntahan na natin yung kapatid mo.
para magkalaman na yung sikmura nyo. Alam mo naman na mahirap malipasan ng gutom. Oo nga, Christine, tara na. Tara na, salamat sa inyo ah. Classmate, salamat ah. Nilibre mo kami dalawang magkapatid. Kahit pa paano, nagkalaman yung dyan namin. Wala yun. Wala kayo naman binigay na baon sa akin ng mami ko. Tsaka nga pala, ba't kayo magkaklase magkapatid? Kung totoo niyan, simula na namatay mga magulang namin, tumigil sa pag-aaral si Kuya Pongpong. Kaya ngayon, magkaklase kami. Ah, kaya pala, nagtataka ako, magkaklase kayo magkapatid. Tsaka nga pala, sino nagpapaaral sa inyo? Classmate, kaya nga kami walang baon ngayon kasi wala nagpapaaral sa amin. Si Kuya kasi, di kami sinusuportahan. Kaya nga simula kasi namatay si nanay, pati si tatay, si Kuya, puro inom na lang ang ginagawa. Kawawa naman kayo, ulila kayo sa magulang. Kaya nyo, pag malaki ulit na baon na binigay sa akin ng mami ko, bukas libre ko ulit kayo. Salamat sa'yo, classmate ah. Oh, ayun na pala sila ate. Tara na. Kanina pa ba kayo nag-aantay? Oo ate, kani-kanina lang. Pero okay lang, kakwentuhan naman namin kaklase namin eh. Tara, alam kong hindi pa kayo kumakain. Nandiyan yung dalawa kong klase. Lilibre daw nila tayong 3. Ate, okay na po. Nilibre niya po kami dalawa ni Justin. Ah, siya ba? Salamat sa'yo ah. Kanina pa kasi ako nag-aalala eh. Wala ka tong almusal tong dalawang to. Wala rin kaming baon. Okay lang po yun ate. Malaki naman na binigay niya baon sa akin ng mami ko. Sige, salamat talaga sa'yo ah. Tara na, inaantay tayo ng mga kaklase ko para makakain ulit tayo. Tara. Iya, Aaron. Sila nga pala yung sinasabi kong mga kapatid ko. Ano, tara na ba? Tara. Iya, Aaron. Salamat talaga sa inyo ah. Masaya ako kasi nakita ko yung mga kapatid kong busog. Ano ka ba, Christine? Wala yun. Di naman lagi ganyan kayo. Basta, Christine, lahat ng pinagdadaanan nyo magkakapatid, malalagpasan nyo rin yan. Manalangin lang kayo sa Diyos. Kaya nga eh, kahit sobrang hirap ng buhay namin, hindi ako susuko. Kasi hindi naman to binigay ni Lord kung hindi namin to malalagpasan. Sige na, Iya, Aaron. Uuwi na kami ng mga kapatid ko. Bukas na lang ulit ha. Sige, Christine, dito na rin kami. Ingat kayo, ha? Sige, kayo din. Ano mga pre? Nakadamit tayo ah. Ikaw kasi pre, panay ka pabili. Ano ba, kaya mo pa ba? Baka naman mga pre, kaya ko pa. Parang Mac, parang di nalalasing oh. Mahina lang talaga ay mag-inom mga pre. Parang Alfred, lakas talaga mag-sparring Mac ano. Oh, kuya, bakit dito pa kayo nagiinom? Paring Prince, andyan na pala mga kapatid mo. Paano, sisibat na kami. Diyan na kayo pare, may inom pa tayo. Tsaka pag ubos na ito, bibili pa ako. Tama na yan, kuya. Lasing ka no. Tsaka kalak ba wala kang pera? Pag sa alak may pera ka, tapos sa amin magkakapatid wala ka. Ikaw Christine, wag mo ang binabastos sa harap ng mga kumpare ko. Tsaka wala kayong pakialam kung may pera ako pagdating sa alak. Di ba gusto nyo mag-aral? Dumiskarte kayo. Ang lalaki nyo na. Kuya, wala ka bang awa sa mga kapatid mo? Alam mo, pumasok kami ng walang baon. Buti na lang may mga kaklase kami mababait. Kahit pa paano nagkaroon ng laman sikmura namin. Eh ikaw, pagdating sa mga barkada mo, ang lakas mo. Samantalang sa aming mga kapatid mo, wala kang pakialam. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kung gusto mo supportahan yung dalawa nating kapatid, tumigil ka sa pag-aaral. Magtrabaho ka na lang. Ang laki-laki mo no, kaya mo nang banat ng buto. Di ba nga kuya, sinabi ko sa'yo, mahirap nang walang pinag-aralan. Ano papakain ko sa dalawa nating kapatid? Ano papasukin kong trabaho? Labandera? Mangangalakal? Sasapat ba yun para sa kanilang dalawa? Christine, kung gusto mo talaga, subukan mo. Hindi yung iyak-iyak ka dyan sa harap ng barkada ko. Nakakaya ka lang. Kuya, tulungan mo naman ako. Kahit para sa mga kapatid ko na lang. Kahit wag na sa akin, kuya. Sige na. Tanda ka na, Christine. Kaya mo na yan. Tara mga pre, sa labas natin ituloy itong inuman. Ate, ayun na natin si Kuya. Kung ganun talaga desisyon niya. Justin, upong pagpasyensya niyo na si kuya. Siguro nga tama si kuya. Kailangan ko muna huminto sa pag-aaral para matastusan ko kayong dalawa. Basta ate, nandito lang kami ni Justin. Tutulong kami kung ano mo magiging trabaho mo. Thank you sa inyong dalawa ha. Dahil sa inyo, mas lalo lumalakas yung loob ni ate. Ate Christine, tara na po, papasok na po kami. Teka lang, patapos na si ate magbihis.
Tara na, pumasok na kayong dalawa. Sumabay na kayo sa akin. Mangangalakal si ate. Wala kailangan ko talaga tumigil sa pag-aaral para masustentuhan ko kayong dalawa. Gagawin ko lahat para makapagtapos kayong dalawa ng pag-aaral. Wala ako lang talaga maasahan dito sa atin. Hayaan niyo po ate, pagbubutihin po namin ni Jess yung pag-aaral namin. Para po, pag nakapagtapos kami naman po tutulong sa inyo. Oo nga po ate, pagbubutihin po namin ni Kuya Pongpong ang pag-aaral namin. Tara na po, pasok na po kami, baka malate pa po kami. Tari ka na. Teka lang, kukunin ko lang yung sako. Tara na, baka maliit pa kayong dalawa. Sige po ate. Sige na, pumasok na kayo. Mames, sundin ko kayo Sana makarami sa atin ng makakalakal para masarap ulam natin mamayang gabi. Sige po ate, dito na po kami. Mag-ingat ka po sa papangalakal nyo Sige, kayo din. Meron, parang yung classmate natin to, si Christine. Oo nga, si Christine nga. Tara, punta natin. Tara! Christine! Oh, kayo pala. Oh, bakit yun na lang ang sakos? Di ka mapapasok? Hindi na kasi ako mag-aaral Alam niyo naman yung sitwasyon namin sa bahay. Pinili ko na lang mga lakal para masustentuhan ko yung dalawang kapatid. Para mapag-aral ko sila kahit sa maliit na kita. Ganun ba, Christine? Sayang naman kung titigil ka sa pag-aaral. Kaya nga, Christine, hindi pa tatapusin kahit high school lang. Para kahit pa paano, makahanap ka na maayos sa trabaho. Wala hindi na talaga kaya. Tsaka kung hindi pa ako titigil sa pag-aaral, mas lalo magiging kawawa yung mga kapatid ko. Alam niyo naman na walang ibang tutulong sa amin kundi ako lang Kaya mas pinili ko na lang na huminto. Sige na, pumasok na kayo, baka maliit pa kayo Dito na ako, para makarami rin ako sa pangangalakal. Sige, Christine, ingat ka na lang. Sige, kayo din. Anong oras na pala? Nakaidlit pala ako. Punta na kasi paring Alfred para makapasok na kami sa trabaho. Oh, sakto, paring Alfred. Punta sana kita sa inyo Buti nandito ka na. Ang tagal mo kanina pa kita naantay sa bahay, kaya pinuntahan na kita dito. Pagtapos ko kasi maligo, natulog na ulit ako Alam mo naman, yung mga kapatid ko, baka hingin na naman ako ng pera. Ganun ba pare? Tara, pasok na tayo. Anong oras na rin naman Tara pare, pasok na tayo. Pare, kapatid mo ata yan, Oo, kapatid ko yan. Tara na, bilisan na natin. Baka makita pa ako niyan, hingin na pa ako ng pera niyan. Tara na. Sige, pare. Aaron, kawawa naman si Christine. Pinili niyang dumiskarte para sa kanilang magkakapatid. Kaya nga, Iye, mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon, lalo na siya. Siya pa naman ang sumusunod na panganay sa kanila. Aaron, sino ba yun? Yun ba, Negro? Kaklase natin yun. Kaso, isang araw lang siyang pumasok kasi mas pinili niya dumiskarte para sa mga kapatid niya. Sayang naman kung tinigil niya pag-aaral niya. Bakit? Wala na ba siyang magulang? Oo, Negro. Wala na silang magulang. Ulila na sila. Oo, Negro, ulila sila. May kuya sila, may trabaho, kaso hindi sila sinusuportahan. Balita ko pa, lagi lang daw nagiinom. Ganun ba? Kawawa naman sila. Asan yung mga kapatid niya? Diyan sa may bilibiran, sa may elementary school. Diyan sila nag-aaral. Tara, puntahan natin. Tara. Ano, classmate? Tara, weta. Mamaya na. Hinihintay pa ni Pongpong tsaka Justin yung ate niya. Gusto mo, mauna ka na. Sige, sabay-sabay na lang tayo. Hihintayin ko na rin. Sige, baka maya-maya nandiyan na rin yun. Tsaka nga pala, Pong, anong oras ba labasan ng ate mo? Si ate ba? Di pumasok si ate, nangalakal. Kung hindi siya mangangalakal, wala kami kakainin. Kaya nga ba, Dong kung hindi titigil si ate sa pag-aaral, pare-parehas lang kami magugutom. Oo, Badong, kaya mas pinili natin mangalakal para may pangkain kami sa araw-araw. Buti na lang talaga, may ate kayong tumutulong sa inyo. Kaya nga ako sa ate niyo. Sobrang sipag na ni ate. Kaya pag nakatapos kami ng pag-aaral ni Kuya Pongpong, babawi kami sa kanya. Sakto, Negro. Nandiyan pa yung mga kapatid ni Christine. Tara, puntahan natin sila. Tara. Ron, saan dyan yung kapatid ni Christine? Ito si Justin, ito si Pongpong. Sige, wait lang, puntahan ko lang. Pongpong, Justin, kayo pala yung kapatid ni Christine. Kumain na ba kayo?
Hindi pa nga po eh. Hinihintay pa po namin si ate. Tara, sumama kayo. Nililibre ko kayo. Sige po, tara. Justin, kumuha ka agad. Hindi naman natin kilala yun. Nakakahiya ka. Kuya, okay lang yun. Kaysa mag-taste tayo sa gutom. Ang tagal kasi ni ate. Sa bagay, tara. 49 lang. Pero okay lang. Bago pa lang naman ako nagsisimula eh. Sana bukas makarami na ako. Ako na kayo mga kapatid ko. Baka inaantay na nila ako. Mga classmate, dito na kami. Uwi na kami ni Madmad. Tara, sama kayo. Lilibre daw tayo. Hindi na, nakakaya naman. Kailang naman yung sinabihan eh. Sa bagay, nakakaya rin. Pongpong, Justin, doon na lang tayo kumain, no? Tapos na lang tayo. Ano kaya, Pong? Tara na daw. Sige na, classmate. Dito na rin kami. Ingat kayo. Oras na. Sana nandiyan pa yung mga kapatid ko. Wala na sila. Di pa naman kumakain yung mga yun. Nasaan na kaya sila? Kuya, salamat po nilibre nyo kami. Siyensya na rin po sa kapatid ko. Pumayag agad, nilibre nyo po kami. Nagugutom na rin po kasi kami. Wala yung Pong. Naiintindihan ko yung kalagayan nyo. Sinabi ng mga kaklase ko. Hayaan mo sa susunod. Pag may extra money ako, lilibre ko kayo ulit. Kuya, maraming salamat po talaga sa iyo Kuya, dito na rin po kami. Baka hinahanap na rin po kami ni ate. O sige na Pong, ingat kayo. Dito na kami. Pong, Justin, kamusta nyo na lang kami sa atin nyo ah. Sige na, dito na kami. Justin, ayun na si ate Baka kanina pa nag-aantay yan. Puntahan na natin. Sige, tara. Nasaan na kaya yung dalawang yun? Kumain na kaya sila? Ate! Oh, saan kayo galing? Di ba sabi ko sa inyo, antayin niyo ako sa school? Ate, yung classmate mo po, nilibre po kami ng taxi. Kahit pa paano po, nangkakain na po kami. Oo nga po ate, nabusog po kami. Ikaw po ba kumain na? Di pa nga eh, pero kaya ko pa naman. Halika na, uwi na tayo. May kinita pa naman ako dito kahit pa paano. Bibili tayo ng kalahating kilong bigas. Bibili rin tayo ng Lucky Me. Kasya na sa atin yon. Sige po ate, tara na po. Tara na. Pare, ang lakas mo talaga kay boss, ano? Ako, bali ko. 500 lang. Pagdating sa'yo, 1,000. Siyempre naman, alam mo naman, ako yung pinakamagaling na tao ni boss. Kaya nga pare, sigurado ako, pag inalasay mo yan si boss, babagal yung gawa dyan. Kaya sa'yo ako eh. Pero pre, hindi ko naman naalasan yun si boss. Alam mo naman, malaki pa sahod sa akin yun ni boss. Sige pre, tara, mag-inom na tayo para makarami pa tayo. Sige pre. Tsaka nagpaluto na ako ng pulutan. Antayin na lang natin maluto. Oh, tagay mo na. Sige. Pong, ikaw na bumili ng kalahating kilong bigas tsaka isang Lucky Me. Sige po ate. Oh pare, sa akin na. Tatagay na ako. Ate, sila kuya nagiinom na naman. Hayaan mo na yan. Wala naman tayo magagawa dun. Oh pare, andito na pala yung kapatid mo. Yung nakita natin kanina nangangalakal. Anong sabi mo? At least ako marangal. Eh ikaw, sama ka na sama sa kuya ko. Ikaw kuya, ayaw ba nakuha mo din sa kasama mo? Kaya kami mga kapatid mo, nagawa mo kaming kalimutan. Kaya nahawa ka na sa ugali na kasama mo. Oo, Christine. Totoo naman yung sinasabi namin Tsaka kanina, nakita ka namin nangangalakal. Tsaka ikaw na nagsabi, diba, na marangal yung ginagawa mo. Bakit ngayon nagagalit ka? Oo, marangal talaga tong ginagawa ko. Kaya hindi niya ako dapat pagtawanan. Maturingan kang kuya ko, mas piniliw pang kampiyan tong barkada mo. Wala ka na natutulong sa aming magkakapatid tapos ganyan pa yung ugali mo. Christine, tumigil ka na nga. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng maayos sa trabaho. Yung alam mo hindi ka mapipintasan. Ano mahanap kong trabaho? Eh alam mo naman na tumigil ako sa pag-aaral, di ba? Para kahit pa paano mabigay ko yung pangangailangan ng dalawa nating kapatid. Eh ikaw, panay kang inom kasama tong barkada mo. Imbes na yung pinangiinom mo, pinagtutulong mo sa aming tatlo para kahit pa paano may pambaon kami. Anong ginagawa mo? Pinangiinom mo. Di ka ba talaga titigil, Christine? Tatamaan ka na sa akin. Ate, tara na. Pumasok ka na dito sa loob. Alam kong pagod ka sa pangangalakal. Hayaan mo na yan si kuya. Justin, Pongpong, dyan na muna kayo mga ngalakal lang si ate. Ate, sama na rin po kami ni Justin. Wala naman po kaming pasok Tsaka wala naman rin po kaming gagawin dito. Sige, tara. Sana makarami tayo. Tara po. Sige po, ate. Dito na lang tayo. Baka sakaling mas makarami tayo dito. Oo ate, makakarami tayo. Kasi kasama mo kami ni Kuya Pongpong.
Tara na. Kuya Pongpong, may bakal oh. Tara, kunin natin. Tara, Justin. Justin, Pongpong, hindi natin kailangan magnakaw. Tandaan nyo, mas masarap pa rin kumain ng galing sa tama. Tara na, marami tayong makukuha dyan ng hindi galing sa nakaw. Tara po. Sorry po, Ate Christine. Ate Christine, oh, may mga kalakal. Aka na yung sako, kukunin ko. Ate Christine, nabebenta ba tong plastic bottle na to? Oo, Justin, nabebenta yan, pero mura nga lang. Pero okay na yan, dagdag din sa kita natin yan ngayong araw. Sige. Ayun pa, Justin. Tara na, mukhang wala na. Lipat naman tayo sa iba. Ate Christine, mukhang matumal dito ah. Hanap tayo sa ibang lugar. Oo, tara. Doon tayo sa may tulay ng Bilibiran. Alam niyo ba, nung unang nangalakal ako, doon ako mas maraming nakuha. Tara ate. Ate, ayun oh, ang daming kalakal oh. Sabi ko naman sa inyo madami talaga dito. Dito kasi talaga mga nagtatapon ng basura, lalo na mga kalakal. Tara na, kunin na natin. Tara. Ate, okay na to. Ang dami na neto. Justin, tulungan mo ko. Ang bigat neto. Sige pong, ate, ikaw muna magbuhat yan. Magana na yan. Ayos! Naka 180 tayo ngayon. Tara na, uwi na tayo para makabili tayo ng bigas at ulam natin. Tara, te. Pre, ikaw na lang bumili ng inumin natin para maayos ko na yung inuman natin dito. Dagdagan muna lang to ah. Sige pre, ako nang bahala dito. Dagdagan ko na lang. Sige. Laki ng pinagbago na itong Santo Niño ah. Parang nandito pa yung mga pamangking ko. Kila Christine na ata yun ah. Kila Christine nga. Pong, ikaw na ulit bumili ng bigas natin tsaka ulam. Bumili ka ng kalahating kilong manok, kasya na sa ating tatlo yon. Sige po, ate. Christine? Ikaw ba yan, Christine? Ako nga po. Sino po kayo? Bakit po? Ako to, si Junel. Tito nyo. Kakauwi ko lang kasi galing mong bansa eh. Kaya pumunta ako dito. Kamusta na pala kayo? Ah, ikaw pala po, Tito Junel. Naalala na po kita. Mano po? Pongpong Justin, magmano kayo kay Tito? Ito, man po. Ano po? Tito, sa totoo niyan, hindi po talaga kami okay. Alam ko naman na hindi kayo okay eh. Kasi wala na yung mga magulang nyo. Kaya pumunta ako dito para tulungan ko kayo. Isa din po yan sa problema namin. Pero ang pinaka-problema po namin, Tito, tumigil na po kasi ako sa pag-aaral eh. Si Kuya po kasi, hindi na kami sinusustentuhan. Kaya mas pinili ko na lang po tumigil ng pag-aaral para po kahit papano, mabigay ko po yung pangangailangan ng dalawang kapatid. Ah, ganun ba? Ano na naman ba nangyari dyan sa kuya nyo? Anong trabaho pinapasukan mo ngayon? Tito, nangangalakal lang po ako. Wala naman po kasi ibang pwedeng pasukan eh. Kasi hindi ko naman po natapos yung high school ko. Sa totoo nga niyan, Tito, kakagaling lang po namin sa pangangalakal. Sinamahan po ako ni Justin tsaka ni Pongpong. Wala po kasi silang pasok eh. Sige na, tara na. Uwi na tayo. Para makausap ko na rin yung kuya nyo. Sige po, tito. Pero bibili po muna ako ng bigas tsaka ulam namin. Wag na, ako na bahala. Kumain na lang tayo sa labas. Tara na. Tito, nandito na po tayo. Ah, oo, naalala ko na. Wala pa rin pala pagbabago yung bahay niya. Opo, Tito. Wala pong magbabago. Namatay po kasi sila mama kaya hindi na po napagawa. Tara po, Tito. Pasok po kayo. O Tito, ikaw pala yan. O Prince, ano mga nababalitaan kong puro inom ka na lang daw dito ah. Tsaka napabayaan mo na yung mga kapatid mo. Tito, hindi ko naman pinapabayaan yung mga kapatid ko eh. Sa totoo niyan, lagi ko sila binibigyan ng pera. Tsaka hindi ko sila pinapabayaan sa pagkain nila. Kuya, magsabi ka nga ng totoo. Hindi yung pati kay Tito, pinagsisinungalingan mo. Prince, huwag ka na nga magsinungaling. Sinabi na sa akin lahat ni Christine ang mga pinagagawa mo dito. Tito, pasensya na po ah. Simula kasi nung naulila kami kay nanay tsaka kay tatay, nabarkada na ako. Kaya pati yung mga kapatid ko, napapabayaan ko na po sila. Yun na nga eh, ulila lang nga kayo sa mga magulang niyo eh. Paano kung alisan kayo ng mga kapatid mo? Hindi lalo ka ng ulila niyan. Baka mas lalo ka pang mabaliw niya sa mga ginagawa mo. Tito, pasensya na po ah. Hindi ko na po ulitin. Christine, Justin, Pongpong, sana patawad niyo pa si Kuya.
pinapangako ko sa inyo, babawi ako sa inyo. Kuya, kahit naman po ganun ginagawa niyo sa amin, di naman po kami magkaroon ng galit. Kuya, napatawad ka na po namin. Opo, kuya, pinapatawad ka na po namin. Sana po bumalik yung pagtrato mo sa amin bilang kapatid. Ayan, Prince ha. Binigyan ka na lang ng pagkakataon. Huwag mo nang sayangin yun. Huwag ka na magpa-apekto sa mga alak, barkada na yan. Mas masaya pa rin mabuo yung pamilya kahit wala na yung mga magulang nyo. Tsaka kaya nandito ako para tulungan ko kayo. Kaya Christine, tuloy mo na yung pag-aaral mo. Ako na bahala. Opo, Tito, pangako. Kaya Christine, Justin, Pongpong, pinapangako ko sa inyo na mamahalin ko na kayo bilang kapatid.